What's up mga boss? Nandito kayo sa vlog ko ngayon. Pag-uusapan natin kung ano yung agency namin, tapos kung paano yung naging timetable namin, kasi marami din nagtatanong ko ano yung saan kaming agency kumuha. Tapos yan, kasama ko yung misis ko. Yan. Say hi to my vlog naman. Hello mga boss. Yan. So ngayon, bago natin i-discuss, mamamasyal muna kami dito saglit sa may park, sa may St. Lawrence River. Dito lang siya sa likod ng bahay namin. Tapos gagawa na din akong short video para makita nyo yung dito sa park. Para ma-consider nyo sa mga gusto pumunta ng Canada, consider nyo tong Cornwall, no? Sobrang tahimik lang, mababait tao, maraming trabaho nakaabang sa inyo. So wag na kayong pumunta siguro sa mga big city. Yun lang yung masasabi ko, yung advice ko sa inyo, like Toronto, kasi agaw-agaw na yung trabaho doon, maraming tao, tsaka mahirap kumuha ng apartment doon ngayon, lalo na ngayon dito sa Canada merong house crisis, kaya parang nagpatigil sila ng international student. Pero not sure nabalitaan ko lang, so balikan ko kayo. So ngayon, samahan nyo muna ako mamasyal dito, kami mamasyal dito sa Cornwall, dito sa may St. Lawrence River. So yun mga boss, nandito kami ngayon sa may bridge, no? Yan, yung bridge na yan, pag tumulay kayo dyan, papunta na siyang New York, sa USA. So boundary lang kasi kami ng New York, no? So dito kami yan, kasama ko si Mrs. B. What's up mga boss, no? Kakaway lang natin, hindi tayo masyado nakapag-shot ng video dito sa part ng Cornwall kasi nag-TikTok kami ng asawa ko, medyo matagal. Ayun, naubos yung oras, inabot ng dilim. So siguro next vlog na lang ako magsasama ng short video about dito sa Cornwall, no? So ngayon, base lang ako, palit lang ako ng sapatos. Yan, tanggal ako ng sapatos din. Start na tayo. So abang lang kayo. What's up mga boss? Yan, nakabihis na ako ngayon. Pag-usapan na natin kung ano yung agency namin, no? Pero bago ang lahat, bigyan ko muna kayo ng kwento, no? So paano ba siya nag-start? Paano ba kami nag-start sa Canada? Bali ganito yan. So sa gym, meron akong kaibigan sa gym, so si Adrian Albao. Yeah, shout out sa iyo Adrian, maraming salamat sa iyo. Niloko ko lang siya, tapos sinabi ko, Adrian, tarang mag-Italy tayo. Sabay sabi niya, may friend daw siya na alam na may agency pa Canada. So naging interesado ako. So bali yung friend na yon ay si Dr. Josin. Mahal, apelyido ni Dr. Josin? Ayun, Dr. Josin Salustiano. Doktora, shout out sa iyo. Dito na ako sa Canada. Maraming salamat sa iyo sa pag-aasikaso mo sa amin, no? Okay, so si Doktora sobrang bait yan. So meron siyang clinic sa Malate para sa aesthetic ba tawag doon? No? Aesthetics yun. Mura lang sa kanya. Then yun, binigay yung link sa akin, tapos pinattend kami ng orientation November 30. Tama, no? Sa Malate, sa may San Andres Malate, sa may covered court doon. Yan, tapos yung aming agency ay
mamaya na. Papakabahin ko muna kayo. Okay. So, bali, ganito. Nag-apply kami, yung timeline namin. So, nasabi ko naman before, nasasabihin ko sa inyo kung gaano katagal yung naging process namin. Nag-start nga kami, pumunta dun sa orientation is November 30. Nagbayad na kami ng down payment, no? Tapos, after nun, pumunta kami sa St. Francis Square kasi yung pinaka-main office nila ay sa Cebu. Pero meron sila dito sa Manila, sa may Mandaluyong. Yun nga yung sa St. Francis Square. So, doon kami nag-fill up ng contract. So, yung ano namin is student pathway. Kasi pag student pathway, 3 to 6 months talaga siya. Kaya lang, wag niyong i-mindset na 3 months lang. So, pagdating ng December, nangolekta na kami ng mga documents namin. Yun yung pinakamatagal yung pagkolekta ng documents. Lalo na yung TOR. TOR namin, napakatagal dun sa school namin. Hindi ko na lang sasabihin ko anong school sa nakakilala sa akin. Alam nyo kung anong school yon. Ang bagal, ang pangit. Okay? Tapos, pagdating ng January, yan, kompleto na. Inabot kasi kami ng bakasyon. Ano ang tawag? Christmas break, no? Christmas break. So, pagdating ng January, yun, nag-start na kami. Course matching na. So, meron na kaming, may naka-assign na sa aming mag-a-assist. So, course matching. Pero dapat, kung kayo ay mag-a-apply, dapat may preferred na kayong school tsaka lugar. Hindi yung, kasi syempre, pagka nag-a-apply pa lang kayo, iisipin nyo kung saan kayo pupunta. Tatanungin kayo, saka pa lang kayo mag-iisip. Dapat pagka apply nyo na, may alam na kayo ba Alberta, kung Ontario kayo, tas kung anong school. Napapost kasi bakit? Tinitignan kasi ako nito, yung asawa ko, yan oh. Nahihiya ako. Yan. So, dapat pala, kasi kami nung nag-apply, lagi kami nakaasa din sa agency namin. Agency, sila yung mag-assist sa amin. Pero dapat, kung gusto mo mas mabilis yung process mo, alam mo na. So, wala pa kami alam nun. Alberta lang alam namin. Yan. Tapos, course matching. So, dapat may ilang school na kayong preferred. Halimbawa, kami kasi is Alberta yung namin. Dapat sa Southern, Alberta Institute Technology kami sa SAIT. Tapos tumingin din kami sa Edmonton, Alberta kasi mas mababa nga yung tax. NAIT. So, nag-course matching naman, lumabas is computer engineering. Yung misis ko pala yung student pathway. Yung student dito. So, bali, anong nangyari nun ay lumabas sa course matching niya is information technology tsaka computer engineering kasi yung background niya dito sa Pinas is sa quality engineer siya sa Amcor tapos biglang nag-DXC siya. So sa IT din, IT company, kaya yun yung lumabas, kaya good thing. Tapos pagkatapos noon, magsasubmit ka na ng LOA, tama ba? LOA, no? Mag-a-apply ka na ng LOA. Yung LOA yung pinakamatagal, guys. Sobrang tagal kasi doon sa NAIT namin 2 months wala pang result, 'di ba? Yung letter of acceptance na tinatawag. Ang target kasi namin noon that time is May intake. So dapat before May makalis na kami, April. Anong nangyari sa sobrang tagal ng LOA, parang March pa lang. March na wala pa kaming LOA kaya hindi nagmo-move yung papel namin doon sa agency. Kaya ginawa namin, nag-apply kami ng ibang school. So kung medyo may budget kayo, mas maganda 2 o 3 kayo mag-submit. Kasi ngayon, sa daming international student, ubos agad yung slot. Parang yung sa NAIT ni Mrs. na asawa ko, ni Jariet. Yung palang iba, kung may GC kasi, October pa lang nag-submit na para sa May intake. Kami, January lang nag-submit. So ano yun, magwe-waitlisted kami. So, kaysa antayin namin, nag-submit na kami. Yan, unang sinabmitan namin, Kingston, Ontario. So, na-full siya. Pero kagandahan, yung St. Lawrence, Kingston, may ibang branch. So, which is sa St. Lawrence dito sa Cornwall. After 4 days, lumabas na, guys. 4 days, yun. After nun, dire-diretso na yung papel namin. After ba ng LOA, anong sunod? Yun, apply sa school, magbabayad ka ng down payment, 100,000 saka 100,000 pesos yung ibabayad mo. Tapos saka kanila bibigyan ng ano nga yung binigay sa'yo nun? Papel?
kung kailan yung sunod na babayaran. So after nun, gagawa ka na ng letter of intent, tsaka SOP. Ano nga yun? Statement of purpose. Statement of purpose, tsaka letter of intent. Yung letter of intent, para yun sa work permit sa akin. Tapos yung statement of purpose, yung SOP is para sa student. So yun yung ipapasa mo sa embassy para mabasa ng mga visa officer. So doon nakasalalay lahat ng kung ikaw ay papasa o hindi. Kasi kailangan na detailed yung mga reason mo. Bawa, yung show money, yan. Ire-ready mo na din yung show money mo nun bago ka mag-lodge. So after nun, before ka mag-SOP, letter of intent pala, dapat may show money ka na. Kasi ilalagay mo yun kung saan galing yung pera mo. Kasi kami, bawa yung utang, tapos yung pagbebenta ng sasakyan, tapos yung pagpapasal ng kondo, tapos si Jariet, tapos yung check lang yung sahod ko, kaya yung bank statement ko hindi So magpo-provide ka din ng bank statement doon. Tapos after nun, ipapasa na yun sa embassy. Nag-lodge kami, nag-biometrics pala kami sa BFS Makati. So after nun, magla-lodge na yun, i-check ng agency namin na ipo-proofreading nila lahat yun. Hindi siya basta isa-submit yung paghalimbawa. Tapos mo nang gawitin yung SOP mo tsaka LOI mo, isa-submit mo na. Hindi. Re-reviewin yun nila. Mga 2 to 3 weeks yun. Yung time, nila. Hindi mo pwedeng madaliin. Kasi, ako, may napansin ako sa group ng, Pinoy Canada. Yung mga nag-a-apply, yung mga nag-agency. So, maraming mabibilis kumilos na agency. Pero kalimitan kasi is bumabagsak na, nare-refuse sila. Kasi bakit? Parang, syempre, minamadali. Yung client din kasi, sa sobrang atat na makaalis, ma-approve, makapag-submit, hindi na na-check siguro na ayos yung SOP at saka LOI nila. Kaya kalimitan, sa huli, nare-refuse. Ako, wala naman ako nababalitaan sa agency namin na nare-refuse. So, kaya, napakaganda din na napuntahan namin. So, kaya nagpapasalamat ako dun sa agency namin. Tapos, nag-lodge kami is June 1. Tapos, June 16, lumabas na yung result ng approval namin. So, 16 days pa lang, meron na kaming result dun sa So, kaya sobrang masaya kami. Tapos, shout out dun sa napakagaling naming analyst na si Lynn Capa. Yan. Si Ma'am Lynn yung nag-assist sa amin. Siya yung na-assign sa amin na analyst. Napaka-approachable niya. Halos lahat ng question namin is kahit minsan kinukulit na talaga namin, lalo na nung naka-mindset na kami na may aalis na, na-adjust pa, naging September intake. Pero okay lang din kasi siguro may planong mas maganda si Lord. Then, yun, umalis namin ng July 22. So, yun yung timetable namin, parang umabot ng 6 months sakto. So, kaya kung mag-a-apply kayo, huwag kayong mainip. Lalo na ngayon, mas matagal ngayon kasi sobrang dami. Tsaka, parang naghihigpit ngayon sila, parang hindi sila nag-cut sila ng international student kasi nga may housing crisis dito sa Canada. Wala nang matuluyan. Tsaka kung tutuloy ka man is napakamahal na ng mga rental dito. So bali yung agency nga pala namin is Opportunities Abroad. Ang tunay niya, ang full page nila, may page sila sa Facebook. Ang pangalan ay Opportunities Abroad Visa Processing Services. Ayan. So, ito siya. Ayan. Yeah. Yung napopost sa Wawawin, kay Tulpo, yun yung sa agency namin. So, ang founder niya is si Ninya Mabatid. Yan. So, yan. Before, bago kasi ako mag-apply, ang trabaho ko is fitness coach yan sa Anytime Fitness. Tapos dito sa Walmart ako nag-work. Tapos yung maganda yung agency na napuntahan namin. So, sobrang approachable niya. Tsaka legit, 100% legit yung agency namin, Opportunities Abroad. So, kaya message ko kay Ma'am Ninya Mabatid, maraming salamat sa iyo. Kundi dahil sa company mo, sa agency mo is hindi kami makapunta dito. So, hindi naman nakakahinayang magbayad, no. Worth it naman yung bayad namin kasi narating kami dito
tsaka legit yung agency, no? Kasi marami ding scammer, kaya beware kayo. Kaya 100% nare-recommend ko yung opportunities abroad. So, sa mga na magsasabi sa inyong scam siya, hindi. Nandito nga kami sa Canada eh. Scam pa rin ba? So, hindi. So, napaganda nun. Tapos, shout out ulit kay Dr. Jocelyn yan. Ikaw talaga. Tsaka kay Adrian. Kayo talaga yung tumulong sa amin. So, yun. Opportunities abroad. Kung halimbawa gusto nyo mag-apply, PM nyo lang ako para i-recommend ko kayo. So, PM lang sa mga tanong nyo about dito sa Canada. Tapos, gagawa natin ng vlog. So, yun lang naman. Sana may matutunan kayo. So, yun nga ulit. Maraming salamat sa opportunities abroad. Thank you. So, bye-bye.